Ay, isang magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, ito po, magbibigay po tayo ng maraming mga puna, opinion, tsorya, at mga ating mga panaginip. Dito po, ito po, inaresto po si naglabas po ng warrant of arrest kay dating Senador Bong Revilla. At syempre ay siya'y sumuko. No? Ngayon po, marami pong hinala ng iba na ako, hinala ko rin ha. Pasensya na kayo, ito hinala ko ha. Na ano to? Coincidence na naman ba ito? Na sa tuwing babanggitin yung pangalan ni Tamba, nadidiin siya. May anomalyang nangyayari. Nandito ako ha, coincidence lang ha, nahiwagaan lang ako. Simulan nyo sa umpisa. Yung binanggit na mga, umpisa tayo ha. Gusto ko kasi i-retouch siya, ano sa inyo tawag dito, i-recap sa inyo Ano to, nagkataon lang? Umpisang-umpisa kay Curly Discaya, kay Marcoleta, di ba, Blue Ribbon pa. Yung binanggit yung pangalan ni Tamba, boom, palit, liderato. Di ba? Binanggit yung pangalan, si Bato, kunwari, may ICC warrant, boom. Alam mo, sa tuwing na ano sila, parang, ano to, tapos siya safe. Alam nyo mga kababayan, napakasimple naman ang gusto ng taong bayan Ha? Etong si Romualdez, hindi naman pinagbibintangan Sa barangay ba, kapag nag-away ang kapitbahay mo, ikaw, nag-away kayo, pupunta kayong barangay, may lupon, tama? Papayag ka na ikaw nagsusumbong sa barangay, yung kapitbahay mo wala. Yung may mga akusasyon nangyayari, ikaw wala, ay, tapos kakampihan mo yung wala, ay, ano ba yan? Sabi yan ni Atty. Rowena Guanzon kung talagang Ping Lacson, mabuti ka at matalino ka para sa taong bayan, ipatawag mo si Sandro at si Romualdez dyan. Sabi ng iba, natatawa talaga ako Bakit ipapatawag si Romualdez? May testigo ka? May ebidensya ka? Ay, sagot ko naman, bakit? Porkit pa pinatawag may kaso na? Suspect na? Kakausapin na naman Ayun naman Ayun, wag kayo parang guilty. Yeah? Ito nga, lagi nilang natatapat, no? Sa tuwing babanggitin pangalan nila, boom! Revilla, huli. Di ba? Nakaraan, boom! Yung dating general na si Pokis, huli. Lagi na lang pag may puputok para sa kanilang balita, para malis ka agad. No, gets nyo? May Cabral pa, sawak ni Libiste, boom! Solar! Di ba? Laging ganun sila No? Nako, nangya. Kung may mga tao pa na kasintapang ni Hitler, talagang haharap sa lahat, nako. Hindi. Dito lang Wala na kasing ganung matapang na tao Kung si Marcoleta, bata-bata pa siguro yan. Di ba? Matapang talaga Talagang haharap sa lahat. Talagang General Luna ba tawag doon? Di ba? Wala Parang lagi na lang ganun nangyayari, mga kababayan ko. Ngayon, ito, panoorin natin to saglit, Panoorin natin nagsalita si John Vic. Ang connected to the flood control scandal, ang nag-surrender ay si Ramon Bautista Bong Revilla Jr. Makikita mo yung mata ni John Vic. Surrender. Makikita mo talaga kung yung tao mabuti o masama no? Wala ako sinasabi Makikita mo lang talaga kung mabuti o masama yung tao sa paningin. Makikita mo. Si Bryce. Wow, may mga sila, Bryce, yung mga pila-pila na Lahat nakasuhan no? Pero yung mga tao na pinangalanan nila na mga Diskaya at iba pa mga sinasaldi ko, ni humarap, hindi. Ni humarap, hindi. Nakakanangs naman. Di ba? Antitindi ng mga to. Hernandez ay currently under the custody of the Senate. Si JP Mendoza, ganun din. I-search nyo sa mga matatandang kasabihan at sa ChatGPT. Search nyo, ayoko manggaling sa inyo. Ayoko manggaling sa akin Search nyo na lang. Pag ang tao na ganyan, tapos tumitingin ang gumaganon, pailalim, sabi niya na matatanda, kayo ang sumagot.
Kayo sumagot. Hindi nagkakamali ang science, hindi nagkakamali ang matatanda, at hindi nagkakamali ang medical, yung reaction ng body reaction. Tandaan niyo yan. Basta lagi kang tumingin, oh, pailalim. Sa DPWH yan. Ito yung mga nahuli natin. Nahuli na natin yan. Okay. Ang nag-surrender o nahuli na rin ay si RJ Salvador Dumasig, Emilita Capistrano Watt as in JUAT. Oh, ano, yan na yon. Yan na ba yon? Ha? Yan na ba yung mga big fish? Wow, ang galing! Dahil ba sa kanila, naubos yung kaba ng DPWH na pera? Yan ba yun? Eh, para mga construction worker lang yan eh. Nasaan yung mismong nagpagawa ng bahay? Nasaan mismo yung nag-budget dyan? Nasaan na? Di ba? Sabi nga ni Marcoleta, small fish. Umunting kaalaman, buti niya may nakulong eh. Sa panahon ni Duterte, wala nakulong eh. May ganun eh, no? May ano sila, comparison. O sige, palagay natin, no? Palagay natin na palpak ang Duterte. Ikinukumpara mo yung ngayon sa'yo. No? Pero, bakit may kukumpara? May nagsoli ng pera? May nakulong sa panahon mo? Ibig sabihin, may corruption sa panahon mo. Kaya yung corruption niya sa panahon pa ng Duterte? Sa panahon niya ngayon eh. Di ba? Parang ano no, parang lumalabas, mas magaling presidente namin kaysa ngayon. Hindi naman ito pagalingan eh. Di ba? Siguro yung mga iba nagpapagalingan, gusto pagalingan. Hindi pagalingan laban dito. Di ba? Cristina May del Rosario Pineda, nahuli siya sa May Sagada. Tumangkang siyang tumakas at nahuli siya. At isa na lang ang natitira si Juanito Coronel Mendoza na malapit na rin namin matrack at makuha. Talaga naman. Oh. Nasaan si Romualdez Escudero Villanueva at Estrada? Hindi, ito na lang si Romualdez eh. Huwag mo nang pagbintangan si Romualdez, ayaw nila. Ayaw nila. Eh, katwiran niya eh. Ang katwiran niya eh, bakit ipapatawag si Romualdez? May ebidensya ka? Huh? Bakit pa pinatawag? Kailangan may ebidensya ka? Ikaw naman, no? Parang nangyari ganito, no? No? Parang sa school, sa guidance counselor mo, no? Pinatawag ka. Mr. Angeles, tawag po kayo. Bakit? May ebidensya siya? Di ba? Guilty. No? Guilty yan dati yan eh. Wala ko sinabing guilty si Romualdez ha. Ipatawag la. O, kung hindi na lang eh, taong bayan nagboto sa iyo eh. No? Yung konsensya mo na lang sundin mo eh. No? Konsensya mo na lang sundin mo eh. Hintayin mo pa ba na ipatawag ka ni Ping Lacson? Na alam mo pala, nasabi ni Ping Lacson, may interparliamentary courtesy ka, immunity ka, parang hindi ka ipatawag. Siguro request na lang, pwede pa. Sabi ni Lacson, eh kung ikaw, yung konsensya mo ha, malinis ha, at ako'y malinis, at wala akong kasalanan dyan, haharap ako. Katulad ng katwiran ni Bong Revilla ngayon, no? Malinis ako, pananampalataya ko, haharapin ko. Eh di ba yan din ang katwiran nyo? Talagang kung malinis ka, Harry Roque, harapin mo tong kaso na to. Yan din sinabi ni Panelo, na pag talaga wala kang kasalanan, harapin mo to. Di ba? Yung utak ng tao, kinreate tayo ng Panginoon na isipin natin, kapag talaga tayo malinis, haharapin natin lahat ng bagay. Tama, mali. Di ba? Haharapin mo, hindi ka tatakas. Yeah, harapin mo. Oh, babatoy niyo naman ako. Eh, bakit ikaw si Bato? Eh, pakialam ko. Ha? Ito pinag-usapan natin yung katwiran, hindi si Bato. Kung tumakas siya, wala tayong pakialam doon. Choice niya yun eh. Oh, pero tama ba ginawa ni Bato? Na ang ngayon eh, ginigipit siya? Eh, choice niya yun eh. Pero ako, katwiran ko, ang katwiran ng ibabaw, tandaan yan, ha? Piliin mo sa lahat yung karunungan. 'Di ba? Yung wisdom. Yan ang ipili mo sa lahat, yung unawa. 'Di ba? Ipapatawag ka naman eh. Ikaw, halal ka ng bayan, binoto ka ng taong bayan, payag ka, nagkakagulo na tao sa paligid mo, sa flood control, dami nakukulong, at ikaw nasasangkot na pinapangalanan ka, patunayan mo na hindi ka walang kasalanan, humarap ka man lang, hindi ka naman ikukulong. Tama, mali? Di ho ba mga kababayan? May grabe na. Ayaw pa rin iharap. Ano to? Di ba? Oh,
Ang nakulong si Bong, hindi si Bongbong. Sabi ni Boss Dada. Idol talaga si Boss Dada eh, no? Oh, grabing moro-moro ang pag-ipit ito ito mga boss. Imagine ang daming pinangalanan tapos lang yung kinulong wala pang ebidensya, puro hearsay lang. Hindi iniimbestigahan sa BRC community, BR community ICI pero ikinulong na Nobel pa. Pwede kang nagpakawala, magpakawala ng 10 kriminal pero maling-mali yung kulong ka ng kahit isa lamang may kasalanan. Grabe no, sa panahon no. Yan po, yan, BBM pa more, sabi na ito, BBM pa more, sabi ni Chinito Tisoy. Ano Bong Revilla? Ano na Bong Revilla? BBM pa more, ginawa kayong pain, ha 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 ha. Alam niya, nagsilabasa na, di ba? Yan siya sabi ko sa inyo mga kababayan. Oh, ito, sabi ni Pong Nibong Revilla, panoorin natin. Ako, naniniwala akong personal, naniniwala ako na ayoko magbitiw, sige, ayoko. Pero naniniwala ako, hindi si Bong ang pinaka mastermind. At naniniwala ako, bakit naman gagawin ni Bong kung siya sabi na nagawa na ng una. Ako parang kay Sosi ni Marcoleta eh. Pero, sige, ayoko sabihin. Ayaw natin investigasyon gumulong kay Senator Revilla. Pero tataka lang ako, no? Yung mga fans nila, yung mga BBM supporters, mga supporters, nakulong na Big Fish. Diskaya, Revilla, yung mga engineer. Tapos wala na daw. Yan daw, finish na. Wala nang Big Fish. Wow! Galing nyo mag-isip. Saan ka nakakita? Yung boom building na ginawa. Bumagsak kasi may kakulangan. Nakurakot yung building. Yung building nakurakot, bumagsak, bumigay, no? Dami na wala. Ang sinisi, yung mga construction worker, yung mga engineer. Pero, kung bakit nakulang yung budget, hindi sinisi kung sino yung pumirma, kung sino yung nagpagawa, kung sino yung mastermind. Ang sinisi, mga nasa baba. Ikaw, sige nga. Ikaw na nanonood ka. Kung naniniwala ka, ito ang mga mastermind. Sabihin ko sa iyo, itigil mo na kumain ng chichirya araw-araw sa soft drinks. Kinakain na yung brain cell mo, yung mga neurons mo sa utak, at yung mga nephrons mo sa kidney nagpuputo ka na. Di ba? Kaya nangyayari, hindi ka nakapag-iisip na kung ano tama at mali. Kung ano talaga tunay na katwiran. Kung ano ang wisdom sa buhay na to. Tandaan niyo yan. Di ba? Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aming warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko to ng walang takot. O, tignan mo. Hindi ko alam kung may kasalanan siya o wala. Pero haharapin niya ang kasalanan niya. Bakit? Anong katwiran dito? Ibig sabihin, patutunayan niya yung sinasabi niya wala siyang kasalanan. Tama? Haharapin. Kahit sino po natanungin nyo, na kung wala kang, natural sa tao yun eh. Wala akong sakit. Wala akong kasakit-sakit, wala akong high blood, wala akong, sige nga, punta ka sa doktor, humarap ka sa doktor, hindi ka makarap sa doktor. Matalino ako. Sige nga, sample niya, mag-perform ka nga, haharap ka eh. Pero ano yung appearance eh. Buhay pa si Vic, buhay pa si Vic. Talaga, asa na? Gusto nga namin makita kung buhay pa. Si Cabral buhay pa. Asa, makita nga namin. Alam mo yun? May gusto kang makita appearance, kaya ka pupunta doon sa isang lugar na yon bilang ikaw. Hindi lang sa lahat ng logic, sa lahat ng aspeto ng logic, pag-aaral sa mundong ito na kailangan ikaw. Haharap ka. Ikaw may sakit yan. Walang sakit yan. Pa-check up ka nga. Ayaw mo. Di ba? Lahat pumasok sa mall, no? Sabi ko nga, pumasok sa mall lahat, kinapkapan. Ikaw ayaw mong pakapkap. Ayaw ko, huwag niyo ako kapkapan. Ba, nasa kanya yung item na ninakaw niya. Kailangan
kailangan talaga appearance, ibig sabihin ko, kailangan humarap ka. Kung wala kang kasalanan, harapin mo. Taong ba, lalo na hindi ka private citizen, ikaw halal ng bayan, ha? Ano ka, congressman ka, ikaw, hindi ka tiyatabla ng konsensya, nagkakagulo mga Pilipinas. Nasasangkot pangalan mo, Romualdez, hindi ka haharap. Para, andito na ako, nakaharap na ako dito sa hearing ni Pampilo Lacson. Ano yung sinasabi mong pinagbibintangan mo ako? Saan mo nakuha yan? Bakit wala? Bakit wala? Ano ka ba naman, Mr. President? Hindi mo ba uudyokan yung pinsan mong buo? Na, naniniwala na kami sa iyo, President, wala kang kasalanan. Sige, granted. Naniniwala kami na si Romualdez walang kasalanan. Pero gusto namin mapatunayan sa kanyang bibig mismo na harap siya sa hearing. Bakit ayaw? Hindi naman sa ayaw siguro, no? Bakit hanggang ngayon wala? Kasi may interparliamentary niya, munting kaalaman. Naroon ka ba sa batas? O sige, palagyan natin may batas ng gano'n, no? May immunity siya, no? Yung konsensya lang ba niya, mga kaibigan? Hindi ba siya tatabla nun? Na halal siya ng bayan? Na, ay, teka muna, pupunta na ako para sa ikabubuti ng lahat, magpapaliwanag ako. Hindi ba ganun yun? Haharap ka na lang? Eto, palakpakan natin si Bonoan. Buti pa si Bonoan, humarap po. Humarap si Bonoan. Hindi ho ba? May edad na si Bonoan kaysa kay Romualdez, ha? Ako nakaraan, binabati ko sa si Bonoan, pero ngayon medyo bumibilib ako kasi humarap siya. Si Silvestre, humarap siya. Lahat humarap na doon. Yung mga kulang pa, syempre si Saldi, di makakarap yun. Pero si Romualdez nandito sa Pilipinas. Current, okay si Saldin, wala eh. Hindi na congressman eh, nag-resign yata, di ba? Bumaba eh. Itong si Romualdez, dapat humarap. Hindi ka naman para pagbintangan eh. Hindi ka naman para sisihin eh. Hindi naman pa, porkit maraming pangalan ipinato sa'yo na ikaw, hindi naman, porkit ikaw na eh. Bakit ayaw pa rin? Ano ba? Nanakawan na nga kami. Yung bang isang taong pasahod pa rin namin, ayaw pa rin humarap. Pasahod namin si Martin. Di ba? Bumaba siya bilang congressman, di na namin siya pasahod. Yan, may karapatan na siyang hindi humarap dyan. Pero konsensya mo na lang eh. At alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hinigin ko lang Alam mo, may mga tao talaga nakaka-detect na may kasalanan o wala. Hindi mo mawala sa ira ng tao, tandaan niyo yan. Hindi na kailangan ng lie detector, hindi na kailangan ng mga pang investigasyon. May mga taong manakausap yung tao. Ako gawin ako eh. Nililitaw lagi yan ng kalikasan. May mga taong makakakita ng katotohanan. Tandaan niya, nasa Biblia yan. Hindi po pwede mawala yan. Mga hari nung araw, si Solomon, ganyan eh. Oo. Nakikita niya kung sinungaling yung karap niya o hindi. Isang tingin lang. hindi ako nagramdaman. Dati pa lang magkaawat yung mga rebel. Pakinggan natin tong isa sa mga iniidolo natin na si Banat Bay. Pakinggan natin. Alam ko hindi ako pababayaan. Walang sa inyo, bahagya kasi may narinig akong kwento. Ito parang chismis lang to ah. Hindi ko siya sabi totoo to. Pero siya nagsasabi nito rin ah. Hindi niya siya sabi totoo to pero ako rin. Pakinggan lang natin ah. Kaya pala dito siya sabi na tumutunog lang ah. Na sino ba ang hari? Sino ba ang nag-aaral sa Cavite? Kaya ba nakulong? Talong ha? Kaya ba nakulong si Revilla? Dahil sa kwentong itong chismis na to na ang awak ng Cavite, ang mga Rimulya? Kaya panoorin nyo. Sa Cavite kasi, dati pa lang magkaaway ang mga rebulya at ang rebelya sa politika. Ito, magaling talaga to eh. Actually, medyo magulo nga daw dyan. Di ko alam kasi bata pa ako eh.
Pero noong unang panahon daw, magulo daw ang politika dyan sa Cavite. Until nag-usap yung dalawang pamilya. Pamilya Remulla, Pamilya Revilla. Naayos, nagbigayan sila. Sa'yo ang tundo, sa akin ang Maynila. Sa'yo ang distrito na to, sa'yo ang distrito na ito. Hati, para wala ng gulo. Okay? At nakita naman dating governor din ng mga Revilla eh. Pero binigyan ng pagkakataon ng mga Remulla. Ganyan. Ang problema ngayon daw, ang kwento diyan sa Cavite, wala nang matikas na Remulla. Bakit? Kasi, aside from, hindi talaga matikas yung isa doon. Huwag yung tanong nyo kay Sir Jack, may naamoy si Sir Jack dyan eh. Hindi, ito since si John Vic ay DILG na, si Remulla, yung isang Remulla pa, di ba? Yung malapit na. Hindi, malapit nang hindi makita. Ang kasi, di ba? Nasa ombudsman na. Wala nang Remulla ang papalit bilang governor at yung iba pang mga Remulla. Kasi yung ibang mga kapamilyang Remulla, palpa. Hindi naman kilala. Hindi lang yun, mahina. Yung iba meron pang, alam mo na, shady background. I-google nyo na lang, di ba? Ang problema, ang mga Revilla, yung mga anak, kapatid ba yung isa, pinsan or something, basta lahat ng Revilla, maganda ang takbuhin. Kahit nga si Mayor Lani, maganda ang takbuhin sa Cavite. Sa madaling salita, yung mga tao, nakikita na ma-occupy ng itong mga posisyon sa Cavite ng mga Revilla. One, na sila sa mga Remulla. Two, may isa pang, alam mo na, nahuli. Three, talagang wala na. Ibig sabihin, walang maayos ngayon. Okay? Ganun ang nangyayari. Kaya daw, ngayon, sabi nila, Advance natin. tila dinudurog ng mga Remulla ang Revilla. Pinuputikan, dinudumihan. Kaya nga, di umano, allegedly, itong si Bernardo, yung DPWH, bigla-bigla na lang nadamay si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla. Nanuunan. Ako may kakilala ako eh. Kwento ko sa inyo Marami din kasi tayong kapit kahit papaano eh. Kakilala lang. Meron ako isang lugar na kilala, mayor. Hindi ko banggitin ko anong lugar to Medyo, yung lugar na yun, kilala yun. Merong mayor na nasangkot sa graft and corrupt. Pero yung mayor daw na yon, malinis daw ang record. Wala daw issue. Ngayon, dahil niya yung vice mayor na kalaban niya sa politika, na kakampi yata ng administrasyon, parang gano'n parang gano'n. Ang nangyari po sa mayor, napasama sa graft and corrupt. Nagtaka yung mayor, bakit ako nakasama dyan? Malinis ang pangalan ko. Nagtaka yung mga taga-lugar nila. Na, teka muna, malinis yan, mayor na yan Ba't napasama yan? Yung pala ang kwento. Hindi ko lang, kwento lang nila yun Pero may hawig kasi nga nakikita ko naman talaga Siningit daw yung pangalan ng mayor na yon. Sabi sa national law, yung si mayor ganito, isingit mo yan. Ilagay mo. Parang ganun. Bakit? Yung pala, kalaban kasi yung vice mayor, para yung vice mayor, pag tumakbo, maging mayor. Mahahawakan yung lugar na yun. Kita mo yung politika Kahit pala anghel na bumaba kung saan, kapag malinis,
kapag ayaw nila pabibintangan ka, isisingit pa nga lang para kasuhan ka. Parang ganun malabas sa akin eh. Di ba? Kahit tahimik ka, papapratangan ka. Ng sari-sari. Lahat ng kasalanan ipapataw sa'yo. Pag gumawa ka ng kabutihan sa mundong ito, sa Pilipinas na ito, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, pararatangan ka nilang samot-sari. Sino pinaka-example? Pinaka-example ng modelo natin? Si Kristo. Pinagparatangan siya ng lahat-lahat. Lahat ng ginawa sa kanya. Anak ka ng demonyo, anak ka ng ganyan, inilatigo siya, kada latigo nun. Sabi pa nga ng scholar nagsasalita ano ka, traitor ka, anak ka ng demonyo, kada latigo sabi ng scholar, ayun daw, hindi na isulat yun, pero nasasabi ng mga scholar, ganun daw nangyari nung araw. Habang nilalatigo si Kristo, pinag-aalimura, dinuraan, pinagbintangan ng sari-sari, sugarol ka, manginginom ka, nangangalunya ka, lahat ibinintang kay Kristo. Wag lang maligtas ang tao, natutubusin niya. Yung kanyang itinayo, wag lang maligtas. Kalaban yun eh. Kasi lumalabas sa amin si scholar Roman Empire ang kalaban niya, mga gobyerno rin. Yun, pinapatay siya ng gobyerno ng Roman. Panahon ng Empire. Roman Empire yata yun. Kasi crucifix Dun siya di si Pilato Di ba? Ganun nangyari Sino na pawalang sala? Yung magnanakaw ata Yung kriminal, si Barabas. Si Barabas ba yun? Napawalang sala. Pakawalan! Ipako si Kristo! Biruin mo yan. Di ba? Ganun din nangyayari ngayon. Kapag gumawa ka ng kabutihan sa Pilipinas, tanggapin nyo, kabahagi kayo nung sumpa ng Satanas sa mundong ito. Naman, wala sa testimony niya. At the same time, pinadiin. Idadamay nga daw yung buong pamilya. Para bagang idinidikit yung mga pamilya ni Senator Bong Revilla para masira sa Cavite. Kasi, ang prediction sa 2028, walang mananalong Remulla dyan. Burado na ang Remulla sa Cavite. Yan ang sabi sa akin ng mga taga Cavite Kinikwento nila sa akin. Wala naman, una-una palpak talaga mga Remulla sa Cavite. Walang nagawang maayos. Sabit-sabit. Hindi, tanungin nyo na lang yung mga nasa Cavite. Tanungin nyo, sino talaga mas gusto nila? Revilla o Remulla? Revilla pa rin. Kaya kailangan durugin daw ang mga Revilla sa politika. Ito ang ginagawa ngayon kay Senator Bong Revilla. Kaya nga, pati itong NITA, itong grupo na NITA, hindi ko to kagrupo. Grupo ng NITA, National Institute for Transparency and Accountability, duda sa mga kay Senator Bong Revilla. Duda sila. Pangalawa, isip kasi si Bong Revilla kasi dati nang nakasuhan. But, para easy ulit mahuli. Remember, he was doon sa kaso niya. Kasi yung ibang mga media, tingnan nyo, kasama yung mga media na naninira Lagi sinasabi, pangalawa nyo na to, pangalawa niya na yan. Pangalawang ano? Hindi nila sabihin na napawalang sala si Senator Bong Revilla noon. Walang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, talagang malinis si Senator Bong Revilla noon. Hindi, palagay na nga natin Palagay na nga natin na si Revilla nagkasala noong araw Sa tingin mo, ulitin ngayon yun? Sige, palagay natin, inulit ngayon. Palagay lang natin Sa tingin mo siya, Big Fish? Yung inano nila Zombie kanina, pinakita sa screen. Sa tingin mo, yun ang mga Big Fish? Wow. Tapos na yun? Pagtapos na naharap lang, wala na? Yun na lang? Di ba? Kasi nga, remember the story? Papaalala ko Lalabas yan pag sa 2028. Pag may nanalong bagong presidente, lalabas yan. lang sa inyo. Dahil si Senator Bong Revilla at saka nung panahon na yun si Jinggoy, sila yung mga umagainst kay Pinoy noon. Kaya nga 'di ba binitbit sa Malacanang? Naalala nyo yung kwento?
Binitbit sa Malacanang yan si Senator Bong Revilla panahon ni Pinoy para kausapin. Tapos ayaw niyang pumayag, hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari ni Pinoy. Doon siya pinatungan na ng kaso, pinakulong na. At that time, siya pala, ang taas niya sa ratings, siya pala ang susunod supposedly tatakbong presidente nun. Para tumapat sa bata ni Pinoy. Hanggang ipinakulong para masira yung pangalan. Alam mo naman tayo, minsan mga Pilipino, tayo eh. Minsan hindi na natin inaalam ang istorya. Basta inakasuhan sa media, sira na, sira na. Oh, ganyan ginawa nila kay Senator Marcoleta, di ba? Na hindi nila, ikaan niya, kinakampihan ng mga Diskaya. Hindi alam yung istorya eh, kaya kinakampihan din Diskaya. Di ba? Ganyan sila. Pag narinig nila, okay na sa kanila yon. Wala silang wisdom sa ganun. Totoo yan. Aminin natin, ilang porsyento sa mundo walang wisdom. Tandaan nyo yan. Hindi lahat walang wisdom. Pwede naman sila magkaroon pero hindi nila ginustong magkaroon. Paano magkaroon? Ayoko ituro. Tuklasin nyo kung paano. Ganun eh. It's all about perception. So, nung sinira siya sa public, Ang wisdom, ito tandaan nyo, ito wisdom. Konting talino sa inyo Mas matindi pa to sa pinakamatalinong tao. Si Solomon, ito pinanglaban eh. Ito meron si David. Lahat ng propeta, ito ang meron. Ito ang wisdom kung ano Lola ko, kwento ko sa inyo, kung ano wisdom Yung gaano katalino ang Diyos binigyan ka ng wisdom. Pag hindi mo ginamit ito, mawawala sa ito. Lola ko, nakita niya yung pinsan ko. Ang pinsan ko noon, naalala ko, edad niya 18 na. 18 na. Siyempre, okay naman yung pinsan ko. Babae. Nakita ng lola ko. Mahilig pa sa ganchilyo lola ko, yung ganchilyo. Alam mo yun, nagaganchilyo pa siya ganon, lola ko. Wala rin lola ko ngayon. Yung pinsan ko, dumalaw doon sa dalawa kami doon sa isang bahay kasi dumalaw kami sa lola ko eh. Dumalaw ay yung pinsan ko, kasabay kami magdalaw. Hindi namin alam magkakasabay kami sa pinsan ko. Doon sa bakasyon dumalaw sa bahay ng lola ko. Ako rin doon, lola ko. Sabay kami. Nagkwento kami ng pinsan ko, babae, no? Wala ko na halata sa babae. Pero alam mo sabi ng lola ko? Alika. Bakit? Ayan si sinabi niya pangalan ng pinsan ko. Yan ay buntis. Nagulat ako. Paano niya sabing buntis? Mahal na mahal ko yung lola ko na yun eh. Paano niyo po nasabing buntis? Nakikita ko sa kilos. Biruin mo yung maniwala ka sa hindi, yung pinsan ko, 1 buwan na buntis. 1 buwan. Okay lang sana kung yung pinsan ko, buntis siya ng 3 months. Makikita mo pati yung galaw. Kahit iniipit niya, makikita mo yung galaw. Hindi eh. Pa lang, wala pang 1 month niya eh. Alam niyang buntis. Wala nagsasabi sa kanya. Wala nagsasabi. Paano to? May nagsabi bang multo sa kanya? Espiritu? Wala. Wisdom tawag doon. Ikaw lang, kumbaga nga sa Christian, ang sabi sa salitang Christian, kaloob. Kaloob mo yun. Yun yung meron ka lang na meron binigay sa'yo ng Diyos, yung kaloob na yun. Na makapagsuri sa lahat ng tao kung may kasalanan o wala. Yun na nawawala sa panahon natin yung mga taong ganun, yung wisdom. Bakit? Kasi hindi sila kumikilala na halos sa Panginoon. Nawala na ang karunungan nila. Nawala na sila. Sabi niya sa Biblia, ang mga mangmang magpapakamangmang at ang matalino magpapakatalino. At ang masama magpapakasama. Ang mabuti magpapakabuti. Kaya nga binukod sa Biblia ang mga mangmang eh. Kasi ang mga mangmang, yun yung mga duwag. O yung mga walang alam. Yung mga hindi tumuklas ng wisdom, ng mga mystery sa buhay. Hindi nila kayang tuklasin yan. Ako kaya ko eh. Ayoko lang husgahan ngayon kasi magkaka-conflict eh. Pero isang tingin ko sa tao kung nagsisinungaling o hindi. Kaya kay Marcoleta, bulag na bulag sila eh. Bulag sila sa nangyayari ngayon sa flood control. Kahit kitang-kita ng wisdom natin kung sino may kasalanan, bulag na bulag sila. Hindi nila makita. Hindi nila sinasadya yun. Kasi bahagi sila ng sinasabi ng Biblia na binulag na talaga sila
ng kanilang ginagawang kasamaan. Tandaan mo yan. Kayo nakipagsasabi-sabi ng Biblia, kayo mga nagsasabi sa akin na Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo ako sinusunod. Di ba? Yan yun eh. Nakukunik ko eh. Alam mo, makikita mo talaga yung taong matalino eh. Makikita mo eh. Ko sa mata ng tao, perception. Pero magtataka ka, kasi ito eh. Isipin mo mabuti ito mga kababayan ah. Kung talagang sablay ang mga rebelya, bakit paulit-ulit silang binoboto, pati yung mga anak, sa Cavite? Correct. Correct. Wala pa ata ako natanong na taga Cavite na magsasabing, ay, ang mga rebelya, loko yan. Ang mga rebelya, as a matter of fact, marami dyan. Pati nga yung kapatid ba yun o pinsan? Umaangat din. Magaling din daw sa Cavite. Sabi ko, bakit ganun? Nung mga panahon na hindi ko pa alam ito, bakit ganun? Parang ang dumi niyang tingnan. Kasi nga, iyan ang trabaho ng media. Lalong-lalo na yung mga kapanalig na mga tulpo. Kaya nilang manira ng manira sa publiko. O, tignan mo kay Robin Padilla, wala silang ma-issue. Maniwala ka pag si Robin Padilla nag-iingay. I-issuean nila si Robin. Oh. Sa halo-halong gagawin nila dyan. Pag-paalmurano nila yan. Pagbibintaan nila kung ano-ano yan. Ganyan ho, nangyayari ngayon. Huwag tayo magbulag-bulagan. Dito sa usapang ito, wala tong kakampi o Duterte man o BBM. Wala to. Diba? O sige, pink ka. Ako, halimbawa, ganito ako, pink ako, halimbawa, Duterte ako, halimbawa, BBM ako. Ito, usapan na to, labanan to ng mga hindi lang talino eh. Ng katwiran. Kasi yung iba walang katwiran eh. Ang hirap makipagtalo sa walang katwirang tao. Tandaan nyo yan. Ang hirap. Huwag nyo nalabanan yan. Dahil kasama sa hula ng Biblia yan eh. Sila yung mga mangmang. Oo. O, ganito lang po muna tayo. Abang-abangan natin kung ano nangyari kay Bong Revilla. Paalam sa inyong lahat.